Ang edukasyon ay hindi kompetisyon. It has always been my stand and my viewpoint. And if we see it that way, the support that the child would need, makikita natin kaagad. Oo, nandyan na yan. Malikot ang bata. Pilyo yung bata. Takbo ng takbo yung bata. Iyak ng iyak yung bata. Hindi nagsasalita. Lahat na ng negative. Sabihin natin. Tandaan po natin. Kung ano ang ibinigay natin sa bata, yun din ang makikita natin. Now, kung wala kayong nakitang improvement sa bata, ay baka naman wala tayong ibinibigay na tamang suporta. This is a call, not only to parents, to teachers, but also to the administrators of schools, school heads, principals, educational leaders. We give the necessary support that a child needs now. We need to provide opportunities for them. Maaaring hindi pa siya nagsasalita ngayon. Hindi natin alam. Baka bukas, 5 months, 3 years, 10 years from now, dun pa lang niya makuha yung puwelo niya. Pero bakit hindi natin ibigay yun? Hindi po ba? I hope you join me in spirit, in prayer, so that our educational leaders, our teachers, parents would understand how important it is right now na meron po tayong gagawin. Hindi naman natin mababago yan eh. Hindi natin mababago yan kinabukasan. Hindi natin mababago yan. I don't think I'll ever see real inclusion being practiced here in the Philippines. Baka ikamatay na natin yan, parang tulad ng pinaglalaban ni Paulo Freire sa Brazil noon. Ngunit dapat umpisahan natin, itanim na natin, magpunla na tayo. Bakit? Upang sa ganon, ang mga bata na hindi pa isinisilang ngayon, magkaroon ng mas magandang pagkakataon at suporta balang araw. Balang araw. Again, I would ask each and every one of you, unti-unti po, sana po, samahan niyo po ako sa ating journey upang isulong natin ang inclusive education para sa kinabukasan ng lahat ng bata, may disability man o wala.